sisingit ka, sumingit ka. Ano yan? Ano yan? Ano mo? Land Transportation Office nag-issue na ng show cause order laban sa SUV driver sa Cavite viral road rage. May mga tinitignan po na po sila sir na individual at grupo na may maaaring may kinalaman, may mga possibly isa sa mga tinitignan nila may mga disgruntled na mga individual na nagtatrabaho sa loob. PNP may persons of interest na sa Molotov blast sa NAIA Terminal 3. Office of the Transportation Security Chief Mau Aplasca, ikinagulat ang panawagang magbitiw sa pwesto. PBBM at Secretary Jaime Bautista, kakausapin anya kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng kanilang ahensya. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga iligal na operasyong ito. Buong puwersa ng pamahalaan gagamitin na laban sa smugglers at hoarders ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Once we get confirmation sa Philippine Coast Guard, we of course will issue a protest to the Chinese embassy here. And we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. Pilipinas maghahain ng protesta laban sa China kaugnay ng floating barriers kapag nakakuha ng kumpirmasyon sa Philippine Coast Guard. DFA naniniwalang kaya pang resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Matagumpay na naialis ng Philippine Coast Guard ang mga floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ayon kay PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pag-aalis ng mga boya ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at National Security Advisor Eduardo Anyo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Oh well, I don't read the papers, I think, but it is correct. But technically, since we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights, so it would have been a move that would be consistent with our position. But we're still waiting for the full report. Naaayon sa internal law at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pagtatanggal ng Philippine Coast Guard sa inilagay na boya ng China sa Bajo de Masinloc. Ito ang binigyang diin ng Department of Foreign Affairs sa naging hakbang ng Pilipinas sa panibagong pagtatangka ng China na gipitin ang mga mangingisdang Pilipino. Sinabi naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na malinaw na paglabag sa 2016 arbitral ruling ang hakbang ng China kung saan nakasaad na ang Bajo de Masinloc ay traditional fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda. Lubhang delikado sa mga mangingisda ang mga floating barrier kaya tiniyak ng PCG na patuloy nilang pangangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga mangingisda sa nasabing teritoryo. Sinabi naman ng China na inilagay nila ang mga boya sa lugar bilang proteksyon laban sa mga Pilipinong mangingisda. On September 22nd, a vessel of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Philippines, without China's permission, intruded into the adjacent waters of Huenyindao and attempted to enter its lagoon. China Coast Guard did what was necessary to block and drive away the Philippine vessel. The steps it took were professional and restrained. Patuloy din ang paninindigan nito na kanila ang pinagtatalunang teritoryo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong maghain ng protesta ng Pilipinas sa ginawang paglalagay ng floating barrier ng China sa Scarborough Shoal. Pero para sa isang mambabatas, dapat nang dumiskarte ang Department of Foreign Affairs dahil tila binabaliwanan lang ng China ang mga reklamo ng Pilipinas. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
Once we get confirmations, Philippine Coast Guard, we of course will issue a protest to the Chinese embassy here, and we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. Nakahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA na maghain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang ginawang paglalagay ng floating barriers sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hinihintay pa nila sa ngayon ang buong report kaugnay ng insidente. Sa kasabay na budget hearing sa Senado ng Department of Transportation, kinumpirma rin ni PCG Admiral Artemio Abu na tinanggal na ang naturang floating barrier. Para rin sa ilang mambabatas, dapat lang natanggalin ang harang bilang nasa loob ang Scarborough Shoal ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Actually, kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area, Mr. Chairman. That is our interpretation, and that's how we will. That's the interpretation we will maintain. Gayunman, umaasa ang DFA na kaya pang daanin sa maayos at mahinahong usapan ng issue. Ngunit si Senator Ronald De La Rosa naniniwalang dapat nang dumiskarte ang DFA at ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para maipaliwanag sa publiko ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyari, hindi nila naksyonan, ini-ignore nila. Kung ako ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung diploa yung kanyan, ambasador yan, kaya ito, lasingin kita. Tapos, yung kanya-kanya diskarte ba? Diskartehan mo kung para makuha natin informasyon galing sa kanila. Dagdag ni Secretary Manalo, maaari anyang atasan ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing para pumunta sa Chinese Foreign Ministry kaugnay ng issue. Aminado ang kalihim na may pagkakaiba ang Pilipinas at China sa usapin sa teritoryo. Pero kumpiyansa siyang mareresolba pa rin ito sa mapayapang paraan alinsunod sa international law. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa iba't ibang bansa, kabilang na ang pangangampanya para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang road rage incident ang nag-viral sa social media. Nangyari ito sa Imus, Cavite nitong weekend. Kasunod nito, inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang may-ari ng involved na sasakyan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sisingit ka! Sumingit ka! Ano yan? Ano yan? Ano mo? Wow! Init ng ulo ang namayani na naman sa kalsada na magpang-abot ang dalawang motorista sa Imus, Cavite. Makikita sa viral video ang pagewang-gewang na puting sports utility vehicle. Ilan na pikon na ang kasunod itong sasakyan kaya niya binusinahan. At nang tumigil ang SUV, sinugod nito ang driver ng sasakyang nasa likuran. May bata kami. Sir, may bata kami, oh. O kaya may bata ka. May gera. Pero taga lang. Oh, sige, sir. Sige po. Gigilitan mo ako, bubusina ka pa. Ha? Sir, may dashcam kami. Oh, may dashcam din ako. Anong pakialam mo? Singit ka, ba't mo ako bubusinahan? Sir, nasa gitna ka ng dalawang. Huli na yan. Agad nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office sa may-ari ng Honda CR-V. Ngunit base sa investigasyon, nabatid na hindi sa driver na nakunan na nagmamaneho nito nakapangalan ang sasakyan. Sa ngayon ay inaalam pa ng ahensya kung ang naturang sasakyan ay ipinahiram o ibinenta na ng tunay na may-ari. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng persons of interest ang Philippine National Police sa paghahagis ng Molotov bomb sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Sabado. Ayon sa Philippine National Police, kasama sa tinitingnang anggulo ay ang diversionary tactic at ang mga hindi kontentong empleyado sa patakaran sa paliparan. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
ay yung initsya po na Molotov po ay galing po sa labas ng airport. At kung tinignan po itong pasabog po na ito ay tinitingnan nila, this is really not meant to harm people. Talagang mahinang klase siya. Tumutulong na ang National Capital Region Police Office sa isinasagawang investigasyon ng Aviation Security Group kaugnay sa inihagis na Molotov bomb sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Sabado. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, bagamat walang nasaktan sa pagsabog, inaalam na nila kung ano ang motibo nito. Hindi nga po ito sumabog, lumiyab lang po ito, kaya minimal po yung damage. But just the same, hindi po natin ito pinagwawalang bahala dahil considering na ang airport ay vital installation. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na mayroon na silang persons of interest na tinitingnan sa insidente. May mga tinitignan po na po sila, sir, na individual at grupo na may may kinalaman, may mga possibly isa sa mga tinitignan nila, may mga disgruntled na mga individual na nagtatrabaho sa loob at tinitignan nila dyan kung maaaring ito ba ay may kinalaman dito. Isa din sa sinisilip ng pulisya ay ang posibilidad na sinadya ang insidente para ma-divert ang mga issue sa NAIA. Bagamat sabi nyo nga may mga issue sa loob po ng airport, ay tinitingnan po lahat yan para masiguro po na mapipinpoint po natin properly. May mga na-question na po at may mga tinignan at hayaan po natin gumulong yung investigation. Kaugnay nito, nagdagdag na rin aniya ng tauhan ang Aviation Security Group sa NAIA upang hindi na maulit ang nangyari sa isa sa vital installation ng bansa. Yung safety and security ng ating mga bumabiyahe ay we have to really make sure na hindi na po ito masusundan. Kaya nga po nagdagdag na po tayo ng mga tao dyan, pati na rin po yung presence po ng ating mga EOD and mga K9 personnel po ay round the clock pong umiikot ngayon to make sure, including yung mga parkings nga po, especially those near doon sa mga outside residents po at malapit sa airport, ay nagdagdag na po tayo ng security. Sa isang panayam, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na maaaring mga grupong tutol sa privatization ng NAIA ang nasa likod ng insidente. Tiniyak naman ang kalihim sa mga investor na isolated case lamang ito. NAIA, Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babantayan ng Commission on Elections sa COMELEC ang pagdinig ng Senado sa Huwebes hinggil sa issue na umano'y pang-abuso ng Socorro Bayanihan Services sa ilang dating miyembro nito. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nais din niyang makipag-ugnayan sa mga sangkot sa issue pagkatapos ng Senate hearing. Gusto ng komisyon na malaman kung makakaapekto ba sa kanilang preparasyon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang umiiral na tensyon doon. Hindi titigil ang pamahalaan sa kampanya upang masugpo ang mga smuggler at hoarder ng bigas. Inamin ng Pangulo na hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit determinado siyang tapusin ang ilegal na operasyon na patuloy na mamayagpag sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Matibay ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang buong puwersa ng pamahalaan upang labanan ang mga smuggler at hoarder ng bigas. Ayon sa Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mabuwag ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng bigas na nagpapahirap sa mamamayan. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking na ipatutupad ng mahigpit ang mga polisiya at batas na may kinalaman sa usapin ng bigas. Inihalin tulad niya ang smuggling at hoarding na isang bukbok na sumisira sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante.
Kanina muling namahagi ang Pangulo ng sako-sakong bigas sa nasa 1,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Malate, Maynila. Bahagi pa rin ang ipinamigay na bigas sa nakumpiskang smuggled rice sa Port of Zamboanga na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Para sa mga nakatanggap, malaking tulong ito sa kanilang pamilya, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Naku, malaking bagay na po ito sa amin, para sa amin to lalo pa ako single parents po ako. Makakatulong po ito sa aking pamilya dahil wala pong trabaho yung asawa ko. Sa ngayon, umaasa lang po kami sa anak ko. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Paiigtingin ng National Food Authority ang pamimili nito ng palay para mapataas ang imbak na bigas. Bukod sa supply para sa kalamidad ay tutugunan na rin ng ahensya ang pangangailangan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Target ng Pangulo na kung kaya natin 15 days or even more, up to 30 days, we have the resources to do that. Sasamantalahin ng National Food Authority ang panahon ng anihan ng palay para mamili at gawing hanggang 1 buwang pangangailangan ng buong bansa ang inventaryo nito. Ayon kay NFA Administrator Roderico Bioco, namimili na sila ngayon ng palay sa bago nitong alok na presyo na 23 pesos kada kilo. Mangangailangan anya ng 20 bilyong piso para makapag-imbak sila ng sapat na bigas. Handa rin anya ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para pautangin sila ng pondo. Sa ilalim anya ng Rice Tarification Law ay nasa 9 na araw na imbak na bigas lamang ang kailangan nilang ipunin. Pero nais anya ng Pangulo na mas marami pang mga Pilipino ang maabot ng ahensya. Target ng ahensya na suplayan ang 20% ng populasyon na nasa laylayan ng lipunan para hindi na rin ito makipag-agawan sa merkado. Poverty is another form of calamity, So it's an outcome of calamity, a man-made calamity, and that's why we're looking at providing a bigger role for NFA, to combat poverty. Ayon pa sa opisyal, may plano na rin ang Pangulo para pagandahin ang mga pasilidad ng NFA para maiimbak ng mas matagal ang mga bigas. Samantala, kung si DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban naman ang tatanungin, ay hindi ito pabor na alisin ang taripa ng inaangkat na bigas sa bansa. Di haya-haya mga traders, tuwawa mga farmer. Pag-uusapan pa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung kailan o dapat na bang alisin ang price cap sa bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagre-release ng pondo para maipatupad ang development program sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na aprobado na ang issuance ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation para sa pagpapalabas ng 50 million pesos na pondo sa Department of Agriculture. Sakop nito ang pagpapatupad ng Sagip Sakalo, kung saan inaatasan ang Department of Agriculture na magpatupad ng mga programa na magpapaunlad sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa DBM Secretary, ang hakbang na ito ay bahagi pa rin ng mga estratehiya ng pamahalaan upang matiyak ang food security sa bansa. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling na 125 million pesos na halaga ng confidential funds para sa Office of the Vice President noong 2022 para naman sa isang mambabatas na kabilang sa minority sa Kamara. Iligal ang pagkakaloob ng confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inapprove po ng Pangulo yan, Mr. Speaker, dahil yan po ay covered ng good governance and social services. Kaya po na-approve po yan ng Office of the President.
Patuloy ang mga kritiko sa pag-usisa kaugnay ng kontrobersyal na 125 million pesos na halaga ng confidential funds para sa Office of the Vice President noong 2022. Kasunod ito ng revelasyong sa loob lamang ng 11 araw, ginastos ang pondo noong December 2022. Sa plenary debates ng Kamara para sa 10.7 billion pesos na halaga ng proposed budget para sa 2024 ng Office of the President o OP, muling nabuksan ang usapin. Ayon sa OP budget sponsor na si Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o AXIS Party List Representative Erwin Tulfo, 250 million pesos na halaga ng confidential funds ang orihinal na hinihiling ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Naka-address ito sa Department of Budget and Management, subalit nakita ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kopya ng original request letter hiniling ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Isinumite naman ito ng DBM sa House of Representatives at binigyan din ng kopya ang media. Sa 250 million pesos na halaga ng orihinal na request na confidential funds, 125 million pesos lamang ang inaprobahan ayon kay Representative Tulfo. There was indeed a request, but the request was 250 million pesos, Mr. Speaker. And how much was approved? Only 125 million was granted, Mr. Speaker, and this was covered by rules or regulations covered by the release of the Office of the President, this budget, Mr. Speaker. Nanindigan naman si Representative Lagman, iligal ang release ng confidential funds sa OVP mula sa contingent funds ni PBBM. Zero appropriation din ang confidential funds ng OVP para sa 2022. Gayunman, iginiit ni Representative Tulfo na legal ang hakbang dahil hindi augmentation mula sa savings ang confidential fund. Bagkus, kinuha ito mula sa contingent fund ng OP at isang special purpose fund para sa bagong proyekto at activities. It is unconstitutional for any transfer by one office to another, like the transfer of funds from the Office of the President to the Office of the Vice President. There is nothing to be augmented because the OBP has a zero appropriation for confidential funds in 2022. Zero appropriation cannot be augmented. 3 oras tumagal ang pag-usisa para sa panukalang pondo ng Office of the President para sa 2024 sa plenaryo ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumistansya ang Philippine National Police sa napaulat na pagpapadeport ng Canadian Immigration kay dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ayon kay PNP-PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi naman nakasuhan na dating Chief PNP kaugnay sa 990 kilos na shabu na nakumpiska sa Maynila noong 2022. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ang immigration ang makapagsasabi kung totoong na-deport ito at kung ano ang dahilan. Siguro the best agency to answer that question po siguro yung ating pong Bureau of Immigration po. On the part of the PNP, we don't have any official information regarding that matter po. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jane Robles mula sa Vietnam. Magandang araw, Jane. Ano, Jane, ang pinakamatinding epekto sa Vietnam ng climate change ngayong 2023? Magandang araw, Monica. Monica, ang pinakamatinding epekto ng climate change dito sa Vietnam ay ang pagtaas ng temperatura at pabago-bago rin ito. At bukod sa nakaranas nga kami nakaraang Mayo ng sobrang init na umabot sa 44 degrees, ay problema rin ang sea level rise kung saan apektado ang ekonomiya ng Vietnam dahil apektado ang agrikultura ng bansa. Monica? Sige, Jane, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig.
Nakipagpulong si US President Joe Biden sa mga leader ng Pacific Islands sa Washington kahapon. Dito ibinahagi niya ang tulong na maiaabot ng Estados Unidos at ang pagpapalakas ng diplomatic relationship ng mga bansa. Ito ang balita ni Klein Singka. We hear your warnings of a rising sea that they pose an existential threat to your nations. We hear your calls for reassurance that you never will lose your statehood or membership of the UN as a result of a climate crisis. Batid ni US President Joe Biden ang hinaing ng mga leader ng Pacific Islands ukol sa epekto ng climate change sa kanilang nasyon. Kaya naman inihayag ng Pangulo ang kanilang plano para masuportahan ng mga nasyon sa rehiyon. Kasama na rito ang pagtataas ng US ng climate assistance nito sa Blue Pacific na may $20 million o 1.1 billion pesos na bagong investments para sa paghahanda sa climate at natural hazards. Isang 10-year $600 million agreement din ang pinirmahan ni President Biden upang suportahan ang sustainable development ng Pacific Island fisheries. Samantala, palalawigin din ng Estados Unidos ang diplomatic relations sa dalawa pang isla sa Pacific Island. And that's why the United States is formally establishing diplomatic relations with the Cook Islands and Niue. Tiniyak rin ni President Biden ang seguridad sa Indo-Pacific upang maging malaya, bukas, masagana at ligtas ang rehiyon. Dahil dito, magpapadala ang US ng kauna-unahang US Coast Guard vessel sa rehiyon upang makipag-collaborate at makipagsanay sa Pacific Island nations. Klein Singka, UNTV News sa Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Binato ng 2 Molotov cocktail ang Cuban Embassy sa Estados Unidos linggo ng gabi, September 24. Subalit ayon kay Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Parrilla, wala naman anyang nasaktan dahil dito. Nangyari ang pag-atake matapos bumalik sa Cuba si Cuban President Miguel Diaz-Canel matapos dumalo sa ginanap na events ng United Nations sa New York. Pinaghihinalaan naman ng Havana ang mga Cuban exile na nasa US. Ayon naman kay President Diaz-Canel, inaantay nito ang aksyon mula sa North American authorities. Nais ng Russia na muling mapabilang sa United Nations Human Rights Council o UNHCR matapos mapatalsik dahil sa patuloy na pag-atake at pagkubkob sa Ukraine. Upang muling maisali, kinakailangan itong dumaan sa isang botohan sa October 10 na lalahukan ng 193 members ng UN General Assembly sa New York. Mayroong 47 members ang UNHCR sa Geneva at ang bawat isa ay hinalal sa isang 3-year term, kaya naman sinasabing maaaring makabalik sa UNHCR ang Russia. Makikipagkumpetensya ang Russia sa Albania at Bulgaria para sa 2 pwesto na nakareserba sa Central at Eastern European countries. Bumalik sa kani-kanilang tahanan ang mga residente sa Lahaina, Hawaii matapos ang wildfire. Nagbabala naman ang mga otoridad sa mga mamamayan na iwasang makalanghap ng nakalalasong alikabok na naiwan dito. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. But most important is getting that closure. For many of them that left in the midst of the fire, this is going to be the first opportunity to go back and really see what's left. Unti-unti nang pinapayagan ng mga nagsilikas na residente ng Lahaina na bumalik sa kanilang naiwang tahanan 2 buwan matapos ang wildfire. Bahagi ito ng re-entry process ng mga nawalan ng tahanan dito. And re-entry is our working with the residents and property owners and getting them into their properties so they can have closure. Naglaan ng ilang sandali ang mga residente upang makita ang naiwan sa kanilang mga tahanan at ang iba sinubukan mangolekta ng mga memento mula rito. Ibig ng mga otoridad na magkaroon ng privacy ang returning residents upang magmuni-muni o magdalamhati. Halos 100 taong nasawi sa sunog na nagdulot ng maitim na usok na tumakip sa araw noong August 8. Hanggang ngayon, hindi pa natutukoy ang pinagmulan ng sunog.
Subalit isa sa tinitingnan ng mga otoridad ay ang pagsisimula ng apoy sa isang power line ng Hawaiian Electric. Naging dahilan din nila ang matinding init at drought sa panahong iyon. Region Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jane Robles. Magandang gabi. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine Health Insurance Corporation hinggil sa nangyaring cyber attack sa kanilang online data system. Ayon sa PhilHealth, nasa 72 sa kanilang workstations ang napasok ng Medusa ransomware na sinubukang ma-decrypt mula sa mga hacker. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We are expecting that by today or until tomorrow ay may up na po namin ang ilan sa mga sistema na ito at muling magamit natin. Hindi pa rin na ibabalik ng Philippine Health Insurance Corporation ang kanilang online system matapos na mapasok ng Medusa ransomware mula pa noong Biyernes. Ayon kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas, sa gayon ay patuloy ang isinasagawang pagsasaayos sa kanilang workstations na naapektuhan ng cyber attack. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Pargas na aabot sa 72 workstations ng PhilHealth ang naapektuhan ng Medusa ransomware. According to our initial investigation, there were around 72 workstations that were affected. And dun pong ating mga system na naapektuhan is of course our website, our e-claim system, our member portal, and our collection system. Sa kabila nito, muling nilinaw ng ahensya na walang nakompromisong personal data ng mga miyembro. Gayon din ang medical records ng mga ito. Bagamat hindi pa rin kumpirmado ang ulat hinggil sa umano'y $300,000 o 17 million pesos na hinihinging ransom ng International Syndicate virus attack. Nanindigan ng state insurer na hindi magbibigay ng ransom ang pamahalaan, lalo na't wala ring kasiguruhan kung i-decrypt ng hackers ang kanilang mga nakuhang impormasyon kahit pa magbigay ng ransom. Following the government's policy po ay tayo ay hindi magbabayad at any time na meron pong ransom demand. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon kung papaano napasok ng Medusa ransomware ang online system ng PhilHealth. Katuwang ang Department of Information and Communications Technology at National Privacy Commission. Kasama sa inaalam ng mga otoridad ay kung maaaring nakapasok ang virus sa pamamagitan ng personal gadgets o ang mga naka-work from home na mga empleyado. All our efforts are towards reconfiguring our system and making sure that we have enough controls and we have enough tools to monitor po na masigurado na hindi muling mangyayari itong mga ito. Kasama na po dyan ang pagre-review ng mga access na ibinibigay po natin sa ating mga empleyado. Kasi dun po sa nakita natin in our initial investigation ay meron pong mga computers ang ating mga empleyado na siyang napasukan or na-infect din po nitong tinatawag na virus na attack na ito. Muli namang nilinaw ng PhilHealth na hindi lamang sa Pilipinas nangyayari ang ganitong uri ng cyber attack, lalo na't isang international syndicate virus ang Medusa ransomware. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng ipinatupad na 20 sentimos kada litro na rollback sa presyo ng diesel at gasolina ngayong linggo, para sa ilang jeepney driver, wala itong magiging epekto sa kanilang kita sa pamamasada dahil masyadong kakarampot ang bawas presyo sa langis kumpara sa 11 magkakasunod na linggo ng oil price hike. Ito ang balita ni JP Nunez. Mataas na yung tinas ng diesel, tapos magro-rollback, 20 centavos lang. Walang epekto. Parang baliwala. Makalipas ang 11 magkakasunod na linggo ng oil price hike,
Nakatikim ngayon ang mga motorista ng 20 sentimos kada litro ng rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Pero para sa mga jeepney driver, kahit pa nagkaroon ng rollback ay wala naman itong epekto sa kanilang kikitain sa pamamasada. Ayon kay Panfilo Giling na namamasada sa ruta ng Quiapo hanggang Project 6, mula sa 20 sentimos na bawas sa presyo ng diesel, nasa 12 pesos lang ang matitipid niya sa kanyang gastos sa pagpapakarga ng krudo sa maghapon. Masyadong maliit kung ikukumpara sa 400 hanggang 500 pesos na nawawala sa kanilang kinikita simula nang tumaas ang presyo ng langis. 12 lang, maghapon. Hindi namin yun parang baliwala Kasi masyado naman napakaliit. Kaya yung gastos namin sa diesel, parang hindi rin nabawasan. Ganito rin ang sentimiento ni Paul John Dewan na nasa 25 liters rin ang konsumong krudo sa maghapong pamamasada. Parang hindi rin ramdam sa sobrang mahal talaga Tapos wala masyadong pasahero. Nakarang araw, 250 ang tinaas nila Tapos nag-rollback sila, 20 centavos lang. Parang niloloko lang ata nila tayo. At dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, umaapila ang mga transport group na agaran ng aprubahan ang hinihiling nilang pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Paliwanag ng grupong Akto at Pasang Mazda, dapat nang aksyonan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang fare hike petition. Kung Webes ang hearing, sana by Monday ay mai-epekta yung pisong provisional increase para sa area ng transportasyon. Kanya nga ang iba nating driver ay nagbabago na ng harap o ay nag-iisip na magbago na dahil nga dito sa napakabigat ng presyo ng petrolyo. Sana agad-agad kung pwede po. Sana po pag after 3 days or 1 week nandiyan na po yung provisional authority na namin or sana mapabilis po ng maaga. Mula sa orihinal na schedule noong September 12, iniurong ng LTFRB ang hearing sa fare hike petition ngayong araw. Pero dahil nataon naman na mayroong budget hearing ang DOTR sa Senado at may plenary session bukas sa Kamara, muling iniurong ng LTFRB ang pagdinig sa petisyon sa Huwebes, September 28. Ayon sa Pasang Mazda, kung madadagdagan ng piso ang minimum fare sa mga jeep, at makakapagsakay ito ng nasa 200 hanggang 300 pasahero kada araw, nasa 200 to 300 pesos rin ang madadagdag sa kita ng mga tsuper. Gayunman, hindi pa rin anila nito kayang tapatan ang nababawas na kita sa mga jeepney driver dahil sa serye ng oil price hike. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mababang sahod at kawalan ng security of tenure ang nakikitang dahilan ng Department of Transportation kaya nagagawa ng ilang empleyado ng Office of the Transportation Security na umano'y magnakaw. Ikinagulat naman ni OTS Chief Mau Aplaska ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na magbitiw na ito sa pwesto kaugnay ng mga issue sa ahensya. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. I think it should be the other way around. The corrupt officials should instead be asked to resign. The case involving stealing of $300 bill is still being resolved. Mauna pa nawala yung mga nag-iimbestiga. There must be something wrong somewhere, said Yusek Aplaska. Ang mga tiwaling opisyal at hindi ang mga nag-iimbestiga dito ang dapat magbitiw sa pwesto. Ito ang sagot ni Office of the Transportation Security Chief Mau Aplaska sa panawagan at banta ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng budget na ahensya kung hindi siya magre-resign. Sa pahayag ng OTS Chief na binasa ni Deputy Administrator Assistant Secretary Jose Briones Jr. sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado, sinabi ni Aplaska na nasupresa siya sa komentaryo ni Speaker Romualdez. Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Mau Aplaska was surprised with the comment of House Speaker Congressman Martin Romualdez. I have done nothing wrong but to cleanse our office with corrupt officials. Why I am now being attacked for going after corrupt officials? Iginiit rin ng opisyal na inaako niya ang responsibilidad sa lahat ng ginagawa na OTS, gayon din ang mga pagkukulang dito.
Kakausapin din umano niya si Transportation Secretary Jaime Bautista at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa bagay na ito. I will not allow anyone to humiliate and allow any wrong information to thrive because of how unjust it is to the good men and women of OTS who tirelessly dedicate their hard work to serve the public every day. I stand against the public humiliation for the sake of my family who in my more than 40 years serving the country is hurting now more than ever such insensitive, malicious, and personal attacks. Sa ngayon ay nakalib si Aplaska. Samantala, sinabi ni Secretary Bautista na isa sa nakikita niyang remedyo upang mabawasan ang katiwalian sa hanay ng security screening officer sa NAIA ay gawing regular at taasan ang sweldo ng mga ito. Most of the screeners are contract of service or job order, so they don't have security of tenure. They are receiving very low salaries. So I think we need to make them regular employees. We give them training. We vet the qualifications of these people. Unfortunately, there are some bad eggs, but I think we really need to hire the right people. We need to give them the right training. Nasa 16,000 pesos kada buwan ang sweldo ng tauhan ng OTS. Hindi naman naniniwala si Senator Bato de la Rosa na ang regularisasyon ng mga tauhan ng OTS ang solusyon para maresolba ang mga kinasasangkutang problema ng ahensya. Ang PNP, daming involved sa droga noon, daming nangungurap na polis, dinubli ni President Duterte yung sweldo. From drug lord protector, ang PNP na tuloy naging drug lord. Just to illustrate, may example na remuneration or whatever is not really the ultimate solution. Siguro yung vetting, sir. Kahit na, alam mo, kahit na napakababa ang sweldo, kahit na hindi sila regular, contractual lang, pero kung i-vet nyo ng properly yan, marami pa rin nag-apply. Nilinaw naman ng OTS na dumaraan sa masusing proseso ang mga empleyado nila tulad ng interview, background check, psychiatric test at karamihan sa mga ito ay mga college graduate. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy-tuloy ang pagbukas ng oportunidad sa mga aspiring OPM artists na nais madiskubre at maiparinig ang kanilang mga awitin sa publiko. Dahil sa linggong ito, 3 bagong awitin ang ilalabas ng KDR Music House na gawa mismo ng mga talented Filipinos na kanilang nakilala at nadiskubre sa pamamagitan ng Wish 1075's Uncharted campaign. Ito ang balita ni Gladys Suwati. Give you my and be with you forevermore. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong taon. Walking down the road feels like I've lost myself. Time flies dahil nasa huling linggo na tayo ng Setyembre para sa taong ito. And to cap off the month, 3 bagong awitin ang ilalabas ng KDR Music House na tiyak na magugustuhan ng mga music enthusiasts. Bukas, September 27, 2023, isang poignant love song na pinamagatang Dreams and Memories ang ating maririnig. Deeply in love and we spend our time together. Ayon kay Ellie, sinulat niya ang awiting ito upang magbigay pag-asa sa mga taong patuloy na naghihintay sa tamang taong darating at mamahalin. Patuloy lang kayo magmahal at darating din yung panahon para sa inyo. Huwag niyo madaliin. Magtiwala lang kayo. Darating din yan. Isang feel-good vibe naman ang hatid ng awiting Bakasyon Grande na gawa ng reggae band na Yabless. At maririnig na natin ito sa lahat ng digital music platforms ngayong Webes, September 28. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong
dedicated sa lahat ng mga hardworking Filipinos to also take some break. Pinapakita dito sa kanta na to na you deserve na magkaroon ng relaxation paminsan-minsan, or yun nga, yung bakasyon grande, lalong-lalo na dun sa mga workaholic nating mga kababayan. Pero para sa mga taong puno ng hugot ang buhay, para sa inyo itong brand new hugot song na sulat ni S.A. Christine. Ang awiting pinamagatang But Now You're Gone ay magiging available naman this September 29. Smile like you used to be just fine, 'cause I gotta carry on. Ayon kay Esay, sa pamamagitan ng awiting ito, nais niyang magsilbi itong paalala sa mga taong minsan lang nabigo at nasaktan na dapat tuloy lang ang buhay at matuto mula sa pinagdaanan. Heartbreaks are there, pain is there, and there's always a way to find yourself. Life goes on, nothing ever comes easy in life, so you just have to go through whether they're gone or not. Ang mga rising at independent Filipino artist na ito ay unang nakilala at narinig ng KDR Music House sa pamamagitan ng Uncharted, isang bagong campaign ng Wish 107.5 upang madiskubre at marinig ang kanilang musika. Kaya talagang dream come true para sa kanila na mabigyan ng ganitong break na mapagkatiwalaan kahit nagsisimula pa lamang sa industriya at maipakita ang kanilang pagmamahal sa musika. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa lahat ng fans ng One Piece live adaptation. Bibisita sa Pilipinas ang Japanese star na si Makenyu Arata, o mas kilala bilang Zoro, na kasamang bumida sa One Piece live adaptation. Inaasahang darating sa Manila si Makenyu sa Nobyembre, kasabay na idaraos naman ni Popcorn 2023 sa November 17 hanggang November 19 sa isang mall sa Pasay City. Bukod sa kanyang trending na pagganap sa One Piece, nakilala rin si Makenyu sa iba pang niyang karakter na ginampanan sa Rurouni Kenshin, Final Destination, Full Metal Alchemist at iba pang palabas. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng International Coastal Cleanup Day at National Cleanup Month na layong itaas ang kamalayan ng publiko patungkol sa lumalalang problema sa polusyon sa ating mga karagatan. Nakaisa naman dito ang UNTV sa pamamagitan ng environmental advocacy campaign na Ocean Care Initiative. Katuwang ang Members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares, kung saan isinagawa ang simultaneous cleanup drive sa bansa. Sa Davao Region, halos 800 kilo ng basura ang nakolekta at karamihan dito ay plastic. Ito ang balita ni Lucilio Ren. Kilala ang Pilipinas sa mga nagagandahan nitong mga isla at karagatan. Sa katunayan, noong nakaraang taon, nasungkit ng ating bansa ang Asia's Leading Beach Destination Award sa World Travel Awards. At mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang itinanghal na Asia's Leading Dive Destination sa prestihiyosong award-giving body. Pero sa likod ng mga parangal na ito, kasabay na tinagurian ng Pilipinas bilang isa sa world biggest ocean polluter. Noong 2019, ang Pilipinas ang responsable sa pinakamalaking bahagi ng ocean plastic waste sa buong mundo na umabot sa 36.38%. Malaking epekto ito sa ating marine ecosystem na kung hindi mapipigilan ay posibleng magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Kabilang narito ang pagkasawi ng mas maraming marine species. Noong 2019, isang pygmy sperm whale ang natagpo ang patay sa coastal area ng isang barangay sa Davao City. Nang suriin, napag-alaman na lubhang na-dehydrate ang balyena dahil sa mga nakain nitong mga plastic na bumara sa kanyang bituka.
Ayon sa marine biologist na si Daryl Blatchy, sa 71 na balyena at dolphin na natagpo ang patay sa Davao Gulf mula noong 2009 hanggang 2021, 59 sa mga ito ang direktang namatay dahil sa fishing nets at plastic na mga basurang napagkamalan nitong pagkain. Sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup 2023 at National Cleanup Month ngayong buwan ng Setyembre, nagsagawa ang Ocean Care Initiative ng Public Service Channel ng simultaneous coastal cleanup sa bansa. Katuwang ang Members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares. Nakiisa rito ang MCGI sa dako ng Davao Region, partikular na ang Davao City, Mati City at Digo City. Siyempre malaki ang impact nitong mga basura dito sa ating kapaligiran, sa ating mga dagat, karagatan. Unang-una, ang mga isda apektado ng polusyon, ang pamumuhay ng mga mangingisda, at siyempre yung mga kababayan natin wala namang gustong maligo sa isang maruming dagat. Sharing. Regarding sa basura po kasi, kapag hindi tayo naging disiplinado sa ating kapaligiran, lalo na sa dagat, kasi malaking epekto po yon sa kapaligiran, sa dagat, lalo na sa mga isda, sa mga nakapaligid din, kung hindi natin makukontrol. Sa buong Davao Region, umabot sa 89 na sako o 788 kilograms na mga basura ang nakolekta ng Ocean Care Initiative volunteers. Karamihan sa mga ito ay food wrappers at plastic containers. Meron po mga plastic, styrofoam, mga bottles at saka mga paminsan-minsan may mga syringe, ganun po. Hindi ko po inasahan na may syringe po sa coastal. Yun po kasi hindi basta-basta itinatapon. Ano po yung mga daming mga napkin, diaper. Ang Pilipinas ang isa sa world largest distributor ng mga basura, partikular na ng plastic waste na karamihan ay napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman, nararapat lang na magtulong-tulong tayong mga Pilipino sa paglilinis sa ating kapaligiran gaya ng pagsasagawa ng coastal cleanup. Pero bakit pa tayo maghihintay na makarating ang ating mga basura sa karagatan kung maaari naman nating umpisahan ang responsabling paglilinis sa ating kanya-kanyang tahanan? Ugaliin po natin na tayo ay disiplinado sa sarili nating bahay, sa ating pamumuhay. Dako kayo ako ang natun-an niini nga programaha tungod kay alang-alang sa ato ang mga kabatanunan o sa mga katawhan na mahinluan ang ato ang kadagatan. More like awakening of realization po na kailangan po talaga nating magtulungan na maglinis para sa ating kalikasan at para naman po sa ating future. Bukod sa Pilipinas, isinagawa rin ang simultaneous coastal cleanup drive sa ibayong dagat. Kami ay nakikisa sa 2023 International Coastal Cleanup Day. Milyong salamat sa Diyos! Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, makinig kayo dyan sa kontrol tsaka yung mga nandito sa paligid. Alam ba ninyo na mayroong research na mas dumadami na raw ang mga single ngayon? Single ibig sabihin wala kang partner, wala kang jowa, wala kang kabebe time tuwing gabi. Alam nyo ba na sa Estados Unidos lang umaabot na sa 40% ang walang asawa at walang partner? Bakit kaya? At sa nakalipas na ilang dekada, napansin ng mga eksperto na bumababa rin ang bilang ng mga nagpapakasal. Sinasabi na hindi na necessity ang marriage, kundi isang choice na lamang sa pagiging masaya.
Lumalabas sa pag-aaral na maraming mga tao ang gustong maging single dahil mas gusto nilang maging malaya. Mas gusto nilang mag-focus sa kanilang mga goals at ayaw na sila ay dinidiktahan ng sino man sa kanilang mga nais gawin. Sinasabi rin sa research na ang mga single ay merong stronger social ties, mas supportive sa kanilang mga magulang, kapatid at kaibigan. Sabi nga nila, being alone doesn't mean being lonely. Ayon sa research, karamihan pa nga daw ng mga single ay mas masaya sa edad na 40 anyos. Sinasabi nila ng overall well-being ay mas mataas sa midlife o yung edad 40 years old. Bagamat maraming benepisyo sa pagiging single, nasa panahon pa rin tayo kung saan hahanapan ka pa rin ng asawa ng tita, tito mo, o kaya pag may gathering sa inyo, uy, may asawa ka na ba? Yun. Alisin na sana natin ang isipin na yan, na kung single ang isang tao ay malungkot siya. Ang totoo, may asawa ka man o wala, may jowa ka man o nag-iisa, hindi po ito ang batayan ng pagiging masaya, kundi ang kapayapaan ng kalooban at masayang puso at pagiging kontento kung ano ang meron ka at wala kang tinatapakan na ibang tao. Yun. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Talagang si Jolimar, tawa ng tawa eh. Kung hindi ka single, alam ko hindi ka masaya. Masaya ka ba? Hindi ka masaya? Dalawa na anak mo, hindi ka masaya. Nagpapaligaya nga yung anak mo sa'yo, di ba? Oh, di ba sabi nga, ano sabi mo kanina, Mon? Single man o hindi? Oo, ano single mahalaga? ka man o hindi, may asawa ka man o wala. Oh. Eh, hindi naman yun ang patayan ng pagiging masaya. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, kaya nasa mga control niya, masaya yung mga yan. Oo naman. Mas okay na yung ikaw ay mag-isa kesa mapunta sa tao na mali pala. May hugot yun ah. Oo. Sabi naman ni pangalan ni Pekto. Si Pekto, may bago tayong cameraman dito, Pekto pangalan eh. Si Pekto. No, pagka kasi nagkakamali ka, pupunahin ka niya kagad kasi perfecto siya. Yun pala yun. Sabi ni Pekto kasi sabi niya, maganda daw yung single para daw maiwasan ng crime. Kasi hindi daw riding in tandem. Maraming hugot Kasi Pekto, talagang perfecto. Kung mag-comment, di ba? Ayan. Titikan muna yung ating mga... Pero si Mon masaya. Ay, syempre. Pwede naman kasi makuha ang kasiyahan sa maraming bagay, di ba? Hindi naman sa partner lang yan eh, di ba? Hindi kasi, Monica, June, naging parang stigma na sa Pilipinas na kapag wala kang asawa, malungkot ka. Sana alisin na natin yung ganong isipin na porke yung tao nag-iisang kumakain sa fast food, pipicturean mo na. At sasabihin mong, gusto sana kong lapitan tong tao na to kasi nakita ko nag-iisa siya. Kasi yun ang naitanim na isip ng karamihan na kapag nag-iisa ka, malungkot ka, hindi naman totoo yun. Nag-trending yan, Mon, di ba? Nakita mo ba yun sa social media? Yung mga kumakain mag-isa. Actually, Monica, pag kumakain ako sa labas, nagtitingin-tingin ako, baka mapicturean ako eh. Kasi mag-isa akong kumakain, baka sabihin, malungkot ako. Pero may nakita din yung ganyang post. Si Ma'am Sheila, yung taga-Lagardad. Kala ko talaga mag-isa si Teacher Tykes eh. Ay, administrator ba si Tykes? Admin Tykes eh. Yung pala, may nasa harapan niya eh. Ang dami. Nadaya lang pala, nadaya. Monica, June, marami akong kilalang single na masaya talaga sila. Oo naman, pwede naman talaga. Talaga naman. Kaya pala si Mon nag-post nung isang araw ba yun, Mon? Nag-post ka? Walang ganun sa Facebook? Nag-post ka? Mon, di ba nung isang araw nag-post ka? Nakalagay parang throwback 10 years ago. Diba? Single pa rin. Yeah. Pero masaya naman si Mon kahit single, di ba? Ayan. Isang patunay na hindi batayan ng pagiging taken para maging masaya talaga. At yung masayahin daw, gusto daw pumunta sa Baho de Masinloc. Maganda doon, di ba?
Maraming isda doon. Ito na po, ating mga kausisero pila sa kanilang mga komentar. Salamat mo na sa pagsama sa amin. Sabi po ni Aurora Sarmiento, sabi niya, probably the best thing that we can do, have our PCG patrol on that area for our fishermen's sake and others too. Sabi niya ganun. Dapat mas madalas na pagpapatrol. Or budget din sana maibigay sa kanila. Sabi naman, ang hirap naman sabihin ng pangalan na ito. Papaano ba to? Di ko nga alam yan. ERKN Max ABL. Yan. Sabi niya, wala nang diplomatic protest, bantayan ng bubuli talaga mga yan. Yan. Ito Hindi, naman. pagbabantay din ang sabi. Ito naman sa mga rice smuggler. Sabi ni Suryaw Kankutitob DGTV, naku, magandang suyuri na ang gumagawa ng rice smuggling na yan. May lead na kayo, tumbukin na sana yung imbakan sa Bulacan, malapit sa... Ba? May alam siya, ha? Ano yan, maray na banggi po, mga Oragons. May alam siya, ha? Oo. Sige. Bulacan pala yun. Sabi naman ni El Campesino tungkol ito doon sa rollback, nakakapiranggot daw. Oo, sabi niya 20 cents pag bumaba, 2 pesos pag tumaas ang gas. 20 centavos lang po, hindi po cents. Kasi pag cents po yun, mataas po yun ang halaga nun, di ba? Kasi dollars yun, di ba? 20 centavos. Pero ang laki na kasi, di ba sunod-sunod yan Correct, na, 11. na price hike? Kung tutusin, baka 24 megit na yun eh. Ganun na ba kalaki? Oo, sa 11. Parang ganun, mas maano pa, no? Kung di ako nagkakamali. Kasi kadalasan sa gasolina, 12. Ang tinataas. 250, ganyan ang tinataas. Kung nakaka-11, di lagpas 20 siguro. Tingin ko lang. Ang sakit Hindi ako nagkakamali. sa bulsa. Ito naman sabi po ni Linda Tabas, 4 pesos hike, pag rollback, cents lang. Centavos po, centavos. Ayan. Eto na po, mag-shoutout na po tayo sa ating mga kausi ngayong araw. Unahin na po natin si at Frederick Concepcion, at Jaime Crisostomo Sr. at Rolando Kalingo. Yun din po kay Jojo Sebastian, Eliza Langres at Annabel Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 4 at 17 na nagsasabi, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.